Isang mapagpalang araw sa inyo, mga masugid nating tagapakinig ng Kadiliman Diaries. Para sa mga ngayon palang nakabisita sa ating channel, ako nga pala si Kuya Dims, ang inyong tagapagsalaysay. Naniniwala ba kayo sa tiktik? Akala rin ng ating sender mula sa Bicol, panakot lang ito ng mga matatanda. Hanggang siya na mismo ang tiniktikan sa gitna ng gabi. Pakinggan natin ang kanyang nakakapangilabot na karanasan sa isang nilalang na patagong nagmamasid at naghihintay sa dilim. Kaya halina't makinig, matakot at sama-sama tayong matuto sa kanyang kwento. Dito sa Kadiliman Diaries. Hello po Kuya Dims. Ako si Gemma. Taga Bicol kami. 18 taong gulang lang ako nung muntik kong ibigay ang anak ko sa kanya. Oo, sa kanya. Yung tinatakot kaming mga bata noon. Yung sabi ng mga matatanda, huwag lalabas pag ganitong oras. Hindi ako naniwala. Hanggang sa nangyari na mismo sa akin. Isang araw, sa bahay namin, natuklasan nila nanay at tatay ang 3 buwan ko nang tinatago. Ang pagbubuntis ko. Noong mismong araw na yon, inakay nila ako papunta sa bahay ng boyfriend kong si Roy. Pagdating namin sa bahay ni Roy, bukas ang maliit nilang gate. Naroon ang tatay niyang si Mang Nestor. Nag-aayos ng sirang kulungan ng manok. Pagkakita sa amin, ngumiti pa siya. Paring Tuning! Napabisita kayo! Anong atin? Hindi ngumiti si tatay. Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Nandyan ba si Roy? Oo, nasa loob. Bakit? May kailangan kaming pag-usapan. Hindi na nagtanong si Mang Nestor. Lumingon siya sa pinto ng bahay nila. Roy! Lumabas ka nga rito! Makalipas ang ilang segundo, lumabas si Roy. Ano po yun, tay? Nang makita niya ako, parang namutla siya. Hindi niya inaasahang kasama ko ang mga magulang ko. Kakausapin ka yata ng mga magulang ni Gemma. Mang Tuning? Aling Rhea? Ano po nga atin? Lumapit ka. Seryosong sambit ni tatay. Dahan-dahang lumapit si Roy. Hindi siya makatingin sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa hiya o dahil alam na niya ang sasabihin namin. Lumabas din ang nanay niya. May apron pa at may hawak na sandok. Namilog ang mga mata nito nang mapansin kami. Oh, anong meron? Napadalaw kayo. Mang Tuning, ano po bang sasabihin niyo? Parang importante naman po yata. Huminga ng malalim si tatay. Roy, buntis ang anak ko. Po? Napapikit si Roy. Parang alam na niya ang kasunod. At ikaw ang ama. Diyos ko, Roy! Nakabuntis ka! Tila nanlambot ang tuhod ni Aling Selly. Pambihira! Ang babata niyo pa para bumuo ng pamilya. Hindi man lang kayo nag-iingat. Napakamot sa ulo si Mang Nestor. Hanggang sa tumahimik ang buong paligid. Pagkaraan ng ilang segundo, bumuntong hininga si Roy. Mang Tuning, hindi pa po ako handang mag-asawa. Nanikip ang dibdib ko. Hindi yun ang inaasahan kong marinig. Walang nagsasabing magpakasal kayo agad. Pero kailangan mong panagutan ang anak ko. Napayuko si Roy sa sinabi ni nanay. Paulit-ulit niyang kinukuskos ang 2 palad niya. Parang hindi mapakali. Maghahanap po muna ako ng trabaho. Bigla akong nagkaroon ng pag-asa. Lumapit ako sa kanya. Talaga, Roy? Gagawin mo yan para sa amin na magiging anak natin? Napakamot siya sa ulo. Tapos ibinabalang niya ang tingin. Pero kailangan ko munang pumunta sa Maynila.
Napakunot noo ako. Ano? Aalis ka? Oo, Kailan? hindi pa ako sigurado. Pero baka sa isang linggo na. Nagsalubong ang kilay ko. Uminit ang mga mata ko. Sa isang linggo na? Pero hindi mo malang sinasabi sa akin? Kung hindi pa ako pinilit ng mga magulang ko na pumunta rito, hindi ko malalaman. Pasensya na, Gemma. Biglaan kasi. Tumawag yung tiyahin kong nasa Maynila. Gusto niya akong pumunta roon. Siya na raw ang magpapaaral sa akin. At pupunta ka talaga? Oo. Alam mo namang pangarap kong makapunta sa Maynila. Pero paano ako? Paano ang magiging anak natin? Gem, pasensya ka na. Pero hindi pa ako handang maging tatay. Kailangan ko munang tapusin ang pag-aaral ko. Kapag maayos ng lahat, tsaka na lang natin pag-usapan yung batang nasa tiyan mo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako nakapagsalita hanggang sa naluha na lang ako. Aba, sira ulo ka pala. Anong akala mo? Uubuklangan siya ng anak ko kapag handa ka na maging tatay. Bulyaw ni nanay habang dinuduro-duro si Roy. Maluwag ba ang tornilyo mo? Kung hindi ka pa handang maging tatay, bakit binuntis mo ang anak namin? Pasensya na po talaga. 19 years old pa lang po ako. Wala pa akong trabaho, wala akong ipon. Tila nagpantig ang tainga ko. Hinampas ko sa dibdib si Roy. Hindi malakas, pero sapat para maramdaman niya ang sakit na nararamdaman ko. Pasensya? Yan lang? Ilang buwan mo akong pinangakuan. Ang dami mong sinabi. Di ba sabi mo, hindi mo ko iiwan? Pero ikaw palang unang tatalikod sa akin. Unti-unting nagtipon ang mga kapitbahay. May sumisilip sa bintana. May nakatayo sa kalsada. May mga batang nagbubulungan. Sa kabila nun, patuloy ko pa ring hinampas-hampas si Roy. Mas mabuti nang umalis ako. Kapag may ipon na ako, babalikan ko kayo. Babalikan? O gumagawa ka lang ng paraan para takasan ang responsibilidad mo? Habang hinahampas-hampas ko si Roy, ay bahagya akong itinulak ni Aling Selly. Mabuti na lang, nasalo ako nila nanay at tatay, kaya hindi ako nasubsob sa lupa. Aling Selly, bakit niyo po ginawa yun? Masyado ka kasing pa-victim. Kung makapagsalita ka, parang si Roy lang ang may kagustuhang mabuntis ka. Tumingin ako kay Roy. Inaasahan kong ipagtatanggol niya ako. Pero hindi na pagmamahal ang nakita ko sa mga mata niya, kundi takot. Takot sa responsibilidad. Takot sa magiging buhay namin. At takot maging ama. Yun pala, habang abala kaming lahat sa pagtatalo, may isa ng pares na mga matang tahimik na nakatingin sa akin. Tinitik-tikan ng sanggol sa sinapupunan ko. Kuya Dims, dahil walang magandang patutunguhan ng usapan, nagdesisyon ng mga magulang ko na umalis na lang. Pag-uwi namin sa bahay, halos hindi nagsalita si tatay. Tahimik lang siyang umupo sa may hagdan. Si nanay naman, abalang nagluluto ng hapunan. Paminsan-minsan, palihim niya akong sinusulyapan. Parang natatakot siyang iwan akong mag-isa kahit sandali lang. Bandang 7:00 ng gabi, may kumatok sa pinto. Nakita kong tumayo si tatay. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang pinsan kong si Liza. Hingal na hingal ito. Parang tumakbo mula sa kabilang baryo. Chong, nandito po ba si Jem? Nagpapahinga siya sa sofa. Bakit? May sasabihin po ako. Dali-dali akong lumapit. Bakit, Liz? Anong sasabihin mo? Sigurado na, sa Sabado na aalis si Roy. 9:00 raw ng gabi. Nanikip na naman ang dibdib ko. Aalis na talaga si Roy? Hindi na magbabago ang isip niya? Oo, narinig ko na nag-uusap sa labas ng bahay ang mga magulang niya. Mag-impake na raw si Roy at huwag na magpaalam sa'yo. Siguro, natatakot sila na baka pigilan mo na naman si Roy. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung galit ang nararamdaman ko o lungkot. Nang makaalis si Liza, napansin kong nakatingin sa akin si nanay at tatay. Alam nilang may binabalak ako. Huwag mong sabihin hahabulin mong lalaking yon. Hindi ako nakasagot. Napayuko lang ako. Gemma, makinig ka.
Hindi mo mapipilit si Roy na panagutan ka, kahit magmakaawa ka pa. Pero tay, kailangan po namin mag-usap. Paano nang magiging anak namin? Anak, alam kong nahihirapan kang tanggapin ang totoo. Pero kailangan mo maging matatag para sa sarili mo at sa magiging anak mo. Nangilid ang luha sa mga mata ko. Parang nawawasak ang mundo ko kasabay ng mga pangako ni Roy. Kinabukasan, hindi maganda ang panahon. Maitim ang lupa, malakas ang hangin. Kahit tanghali pa lang, madilim na ang langit. Habang naglalabas si nanay, biglang tumahol ang alaga naming aso. Nakatingin siya sa bubong ng bahay. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang tahol niya. Ang mas nakakapagtaka ay nakatayo ang mga balahibo niya. Tapos bigla siyang umatras at umiyak na parang may kinatatakutan. Maya-maya, may dumating na matandang babae. Payat ang pangangatawan, puti ang lahat ng buhok sa anit at nakabaston. Si Aling Siona, ang kilalang albularyo sa katabing baryo. Pero hindi ko alam kung bakit siya pinapupunta ni nanay sa bahay. Basta, sinabi ni nanay na sagutin ko lahat ng tanong niya. Pagkakita pa lang niya sa akin, nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin siya sa tiyan ko. Ilang buwan na? 3 buwan pa lang po. Tumango ang matanda. Parang may mabigat siyang iniisip. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang kamay ko. Iha, may napapansin ka bang kakaiba simula noong nabuntis ka? Kakaiba po? Meron ka bang kakaibang panaginip? Baka naririnig na kaluskos sa gabi. Napaisip ako, tapos umiling ako. Wala naman po. Wala ka bang napansin na may umaaligid sa'yo? Wala po. Hindi rin po ako mahilig lumabas. Kapag walang pasok sa eskwelahan, dito lang po ako sa bahay. Tumango si Aling Siona. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Pero may sumusunod sa'yo. Hindi mo lang napapansin. Napakunot noo si tatay. Aling Siona, anong ibig niyong sabihin? May gusto bang kumuha sa anak ko? Hindi ang anak niyo ang pakay niya, kundi ang sanggol sa tiyan niya. Biglang nanlamig ang pakiramdam ko. Napahawak ako sa tiyan ko. Sino po yung sumusunod sa akin? Bakit ho gusto niyang kunin ang anak ko? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingala siya sa kisame ng bahay. Parang may pinakikinggan siya. Naririnig niyo ba yun? Alin po? Natigilan ako nang makarinig ako ng kaluskos. Parang galing sa malayo. Makalipas ang ilang segundo, isang tunog na naman ang narinig ko. Mas malinaw na. Mas malapit. Napatingin ako kay nanay at tatay. Pareho silang namumutla. Nay, tay, ano bang tunog yun? Pero hindi sila nakasagot. Parang nilamon sila ng takot. Mahigpit na hinawakan ni Aling Siona ang rosaryong nakasabit sa leeg niya. Basta Gemma, tatandaan mo ito. Huwag kang lalabas kapag madilim na. Bakit po? Dahil sa tiktik. Hanggat maaari, umiwas ka sa kanya. Dahil kapag tuluyan ka na niyang naamoy, hindi ka na niya titigilan. Nanlamig ang buong katawan ko. Tik-tik? Yung kumukuha raw po ng bata sa tiyan ng nanay? Oo, yun nga. Pero, di ba, kwento-kwento lang ho yun? Panakot lang yun na matatanda. Habang nagsasalita ako, may dumaan na isang napakalaking anino sa ibabaw ng bubong. Napaatras ako. Diyos ko, ano po ba yun? Biglang tumigil ang tunog. At kasabay rin noon, may mahinang tawa na parang babae. Nanggagaling yun sa labas ng bahay namin. Hindi ko na hinintay pang makita kung ano ang tumawa. Kusang umatras ang paa ko. Ang weird pala ng pakiramdam kapag alam mong may nagmamasid sa bawat galaw mo. Mabilis na isinara ni tatay ang bintana. Walang lalapit sa bintana. Tumango kaming lahat. Si Aling Siona naman ay kumuha ng maliit na supot sa bayong niya. May asin, may dinikdik na bawang
at isang lumang rosaryo. Hindi siya nagsasalita habang naglalagay ng asin sa bawat pintuan at bintana. Kalmado lang siya, para bang sanay na siyang gawin yon. Nang matapos siya, saka lang siya humarap sa amin. Makinig kayong mabuti. Hindi lahat ng aswang pare-pareho. May iba na nananakit. May iba na nanlilin lang. Pero ang tiktik, matyaga at mapagmasid. Hindi siya sumusugod agad. Nagmamasid muna siya. Inaalam ang kilos ng pamilya niyo. At hinihintay niyang maging kampante kayo. Nagkatinginan kami nila nanay at tatay. Pare-parehas kaming kinilabutan sa sinabi ni Aling Shona. Bandang hating gabi nang umalis si Aling Shona, muling tumahol ang alaga naming aso. Pati ang aso ng mga kapitbahay. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa biglang tumigil ang tahol ng mga aso. Napansin din yun ni tatay. Hindi maganda to. Bakit po, tay? Kapag sabay-sabay na tumahimik ang mga aso, may kinatatakutan sila. At malaki ang tsansa na hindi yun ordinaryong tao. Kinilabutan ako sa sinabi ni tatay, pero pinilit kong baliwalain yun. Ayokong ma-stress dahil makakasama sa baby ko. Kinabukasan, habang tinutulungan kong maghiwa ng gulay si nanay, tinitigan niya ako. Tapos ngumiti siya. Nay, bakit ganyan kayo makatingin? May sasabihin ako, anak. Noong nabuntis ako sa'yo, 19 lang ako. Takot na takot din ako. Pero hindi ako iniwan ng tatay mo. Hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho. Naniniwala ko na balang araw ay makakahanap ka pa ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Sana, wag mong ilagay sa panganib ang buhay mo at ang buhay ng anak mo dahil lang sa lalaki, takot sa responsibilidad. Alam kong tama si nanay, pero parang ayaw makinig ng puso ko. Pagsapit ng gabi, muling pinapunta ni nanay si Aling Shona sa bahay. Hinimas ni Aling Shona ang tiyan ko. Muli akong pinaalalahanan na mag-ingat. Bago siya umalis, ay niyaya muna namin siyang kumain. Habang naghahapunan kami, ay biglang may pumasok. Nagkatinginan kaming lahat dahil wala kaming inaasahang bisita, maliban kay Aling Shona. Muli yung kumatok. Mas malakas na. Dahan-dahang tumayo si tatay. Maingat niyang dinampot ang bolo. Sino yan? Ilang segundong tumahimik. Maya-maya, narinig ko ang boses ni Roy mula sa labas. Jem, labas ka. Bigla akong napatayo dahil sa excitement. Si Roy yun na. Pinuntahan niya ako. Hahakbang na sana ako, pero mabilis akong pinigilan ni Aling Shona. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Wag! Dito ka lang! Pero si Roy po yun. Mag-uusap lang kami. Pero hindi tayo sigurado kung si Roy yun. Paano kung ginagaya lang ng tiktik ang boses niya? Napahinto ako. Hindi ako nakasagot. Hanggang sa muling nagsalita ang boses. Jem, mag-usap tayo. Labas ka. Napatingin ako kay tatay. Humihingi ako ng pahintulot niya. Pero pati siya ay naguguluhan. Maya-maya, may isa pang boses. Boses naman ni Liza. Jem, bilisan mo! Umalis na si Roy! Nanlaki ang mga mata ko. Magkaiba ang sinasabi nila. Isa ang nagsasabing nasa labas si Roy. Isa ang nagsasabing paalis na siya. Napahigpit ang kapit ni Aling Shona sa kamay ko. Yan ang sinasabi ko. Hindi lahat ng boses sa gabi ay tao. Kasabay noon, nakarinig kami ng mahinang kaluskos sa bubong. Biglang nagsimulang umiyak ang sanggol ng kapitbahay. Sunod-sunod na tumahol ang mga aso at biglang namatay ang lampara sa sala. Nabalot ng dilim ang buong bahay. Sa gitna ng kadilimang yun, may narinig akong isang mahinang bulong na tila galing mismo sa tapat ng aming bintana. Tsaba, ilabas mo ang anak mo. Nanigas ang buong katawan ko. Pinagpawisan ako ng malamig. Kinapaka pa ako ang paligid ng biglang lumiwanag. Sinindihan pala ulit ni tatay ang lampara.
Nawala na rin ang kaluskos. Unti-unti na akong kumalma dahil hindi ko na ulit narinig ang bulong. Ay, mukhang maayos na ang lahat dito. O siya, aalis na ako. Mag-iingat po kayo, Aling Sonia. Salamat, Iha. Basta tatandaan mo huwag ka na ulit magpapalinlang sa mga boses. Opo. Mariin kong sagot. Pero hindi ko alam na gagawa ko ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Kinabukasan ng gabi, habang natutulog sina nanay at tatay, tumakas ako para habulin si Roy. Kailangan ko siyang maabutan kaya binilisan ko ang pagtakbo. Hindi ko na naisip ang pagod. Hindi ko na rin ininda ang sakit ng mga paa ko. Isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong maabutan si Roy. Gusto ko siyang makausap, kahit saglit lang. Gusto kong marinig sa kanya na babalik siya. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magtatagal. Mag-iingat ako para hindi ako maabutan ng tiktik. Pagkarating sa terminal, natanaw kong nakaupo si Roy, malapit sa bintana ng bus. Roy! Mas binilisan ko ang pagtakbo, pero bumilis din ang pag-andar ng bus. Roy, sandali! Nakatitig siya sa labas. Mabilis kong ikinaway ang dalawang kamay ko. Roy, lumabas ka! Marami pa tayong dapat pag-usapan. Huwag mo kaming iwan! Hindi ko alam kung nakita niya ba ako o sadyang pinili niyang huwag akong pansinin. Unti-unting lumayo ang bus hanggang sa tuluyan itong nawala sa paningin ko. Napaluhod ako sa kalsada habang umiiyak. Bakit, Roy? Ganun lang ba kadali para sa'yo nakalimutan ang lahat? Ilang minuto akong humagulgol hanggang sa nagdesisyon akong umuwi. Habang tinatahak ko ang makipot na daan pabalik sa bahay, ay biglang tumahimik ang paligid. Pagkatapos, narinig ko na naman yung kakaibang kaluskos. Napahawak ako sa tiyan ko. Diyos ko po! Ayun na yata yung tiktik! Humakbang ako paatras. Hanggang sa may naamoy akong mabahong amoy. Parang nabubulok na hayop. Biglang dumaan ang isang napakalaking anino sa ibabaw ng damuhan. Kasabay noon, ang malakas na pagaspas ng bakbak. Diyos ko! Hindi ako pwede magtagal dito! Kailangan ko nang makauwi! Ginamit ko ang natitira kong lakas para tumakbo. Pero parang may kung anong mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng mga puno. Minsan nasa kanan ko, minsan nasa kaliwa. Minsan naman, parang nasa ibabaw ko na mismo. Habang mas binibilisan ko ang pagtakbo, ay biglang kumirot ang tiyan ko. Sa sobrang kirot, ay napahiga ako sa lupa. Aray! Ang sakit! Nanginginig akong gumapang palayo. Kasabay noon, may malakas na sigaw ng hindi pangkaraniwang ibon. Nanigas ang buong katawan ko. Pakiramdam ko, naroon na yung tiktik na sinasabi nila. Hanggang sa naramdaman ko na may sinulid na gumagapang sa loob ng bestida ko. Parang tinutunton ang tiyan. Hindi ako papayag na kunin mo ang anak ko! Pilit kong pinagpag ang sinulid. Pero patuloy lang itong gumagapang sa loob ng damit ko. Hanggang sa matunton ito ang pusod ko. Aray! Huwag! Pakiusap! Huwag ang anak ko! Nay! Tay! Tulungan niyo ako! Pinilit kong gumapang. Pero unti-unti nang nauubos ang lakas ko. At parang mawawalan na ako ng malay. Ilang segundo ang lumipas, may narinig akong mga yabag. Gemma! Anak! Kumapit ka lang! Ililigtas ka namin! Anak! Nandito na kami! Pagmulat ko, may mga ilaw ng flashlight na papalapit. Kasama ni na tatay at nanay ang ilang kalalakihan sa baryo. Nasa unahan si Aling Shona. May hawak siyang kursipiho at rosaryo. Huwag kayo maghihiwalay! Bumuo kayo ng bilog! Palibutan niyo si Gemma! Agad namang pumalibot sa akin ng mga lalaki. Nakataas ang kanilang mga flashlight. Mahigpit akong niyakap ni nanay habang umiiyak siya. Anak, di ba sabi ko sa'yo huwag kang lalabas? Sorry po, Nay. Gusto ko lang makausap si Roy. Pero tama kayo. Wala siyang kwentang lalaki. Biglang umugong ang hangin. Nagkagulo ang mga dahon. May malaking aninong umiikot sa itaas na mga puno. Hindi namin malinaw nakikita. Pero ramdam namin ang mabigat nitong presensya. Nagdasal si Aling Shona. Malakas at matatag ang boses niya.
Tapos, iwinisik niya ang holy water sa paligid ko. Nagsaboy din siya ng asin. Kasabay noon, biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging sigaw mula sa itaas. Napapikit kaming lahat. Sunod-sunod na nagbagsakan ng mga tuyong sanga. Lumakas ang hangin. At ilang sandali pa, unti-unti ring humina. Hanggang sa tuluyan na itong tumahimik, wala na rin ang pagaspas na mga pakpak. Pati ang nakakakilabot na kaluskos. Gumaan na rin ang pakiramdam ng tiyan ko. Wala nang tiktik. Naitaboy na natin siya. Diyos ko, sa wakas, wala na ang halimaw na yon. Pero hindi pa rin tayo dapat makampante. Naitaboy natin siya ngayon. Pero siguradong babalik siya. Kung ganon, umalis na tayo rito. Hindi ko hahayaang makuha ng halimaw yung apo ko. Mabilis akong inalalayan ng mga magulang ko at tumayo. Kinarga ko ni tatay at tumakbo siya ng mabilis. Kasunod namin si nanay at aling Shona. Tumakbo na rin ang mga kapitbahay namin. Kuya Dims, simula nung gabing yon ay palagi ko nang sinusunod ang paalala ni nanay at tatay. Hindi ko na rin hinintay si Roy. Nawalan na ako ng balita sa kanya. Umalis na rin ang mga magulang niya sa probinsya namin. Sa ngayon, nakalipat na kami ng bahay. Teenager na ang anak ko. Hindi ko tinago sa kanya ang nangyari sa amin ng tatay niya. Pero mas interesado siyang marinig ang kwento tungkol sa gabing muntik na siyang mawala sa akin. Hanggang dito na lang po ang maibabahagi ko. Maraming salamat po. At dyan nagtatapos ang nakakapangilabot at puno ng aral na kwento ng ating letter sender. Maraming salamat kay Gemma mula sa Bicol sa pagbabahagi ng kanyang karanasan dito sa ating channel. Mga tagapakinig, napakatindi ng sinapit ni Gemma. Sa gitna ng sakit mula sa pagtakas ng kanyang nobyo sa responsibilidad, mas matinding halimaw pa ang nag-abang sa kanya sa dilim. Pero sa kabila nun, nakita natin ang walang kapantay na proteksyon ng kanyang mga magulang na sina Mang Tuning at Aling Rhea. Isang paalala na huwag nating ipagsapalaran ang ating buhay para sa taong ayaw tayong panagutan at laging makinig sa payo ng ating pamilya. Kung kayo ay natakot o naantig sa kwentong ito ni Gemma, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang ating kwento. Muli, ako ang inyong kasama sa Kadiliman Diaries, si Kuya Dimas. Laging tandaan, ang tunay na nagmamahal ay hindi tumatakas. At ang ating pamilya, ang pinakamatibay na depensa sa anumang dilema. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Kadiliman Diaries. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat.